Hello YouTube, Boss Moki here at welcome sa Green Minded Channel. Pero bago lahat, shoutout muna yung mga nasa baba. Pusak Med, Coach 001, Mr. Ganador, Southern Slang, ayan sila. It's me, Janice. Shout out. Michael, John Kelly. Ayan, sino pa ba nandyan? Si Girl G, si Ruby, si Ashley, Popsicle, ayan, sila Mami Shine. Si Ian Bautista Vlog, yan, nagbigay ng link sa akin kanina. Thank you sa palipad. Misteryoso rin, andyan din pala. Nakalimutan ko. So ito, meron tayo, meron ibinigay na link si Mr. Ganador Musiquero. Tingnan naman natin ito. Balik history muna tayo. Ito ay may title na, video pala ito ni, wait lang. Mowgli TV. At ang title nito ay Paano kung hindi namatay si General Luna? Nako. Siguro matino ang natin. Anyway, matino naman talaga yung armed forces natin. Kaya lang talaga kulang lang talaga tayo sa gamit. Yun ang nagiging primary. Kagamitan talaga. Siguro malakas din tayong bansa kung kompleto tayo sa defense system. So ito, tingnan natin itong video na to. Let's go. June 1899, nakaupo ang presidente sa kanyang opisina at nagsusulat. Makikita sa mukha niya na seryoso ang kanyang ginagawa. Tila iniisip niya ng maigi ang kanyang mga sinasabi sa sulat. Maya-maya pa, inangat na niya ang papel at binasa ito. Nakasulat sa papel ang mga salitang, Presidente ng Republika sa Sekretarya ng Digmaan, Dagupan. At makikita dito na ang sulat ay para kay General Antonio Luna. Noong natapos na siya, sa kanya nilagdaan ang sulat sa ibaba nito, Emilio Aguinaldo. June 5, 1899, nagpunta ang grupo ni General Luna sa Cabanatuan matapos niyang matanggap ang sulat mula sa presidente. Kasama ang general, 15 silang nagpunta sa plaza ng isang rectory sa Cabanatuan, Nueva Ecija. 2 sa grupo ay ang 2 kanang kamay ng general at ang iba ay mga military escort niya. Pagdating ng grupo sa lugar, sinabihan ng general ang kanyang mga kasama na maghintay sa kanya sa labas habang siya ay nasa meeting. Dapat ay aalis sa military escort ng general at ang 2 niyang kanang kamay lamang ang maghihintay sa labas. Pero sa pagkakataong ito, napagdesisyonan ng grupo na hintayin nilang lahat ang kanilang pinuno. Nasa taas ng rectory ang opisina ni Aguinaldo at hindi pa siya nakakaakyat sa hagdanan. Isang opisyal ang sumalubong sa kanya at sinabing umalis si Aguinaldo kasama ang mga tauhan nito. Hindi ito nagustuhan ni Luna at nagalit siya nang malaman ito. Galit siyang naglakad palabas ng rectory at noong lumagpas na siya sa pintuan, bigla na lang may lumitaw na isang sundalo mula sa likod ng pinto at inatake nito ang nakatalikod na general gamit ang bolo. Napasigaw si Luna sa sakit at maya-maya pa ay pinaligiran na siya ng mga sundalong may dalang itak at baril. Sa mga oras na ito, napagtanto niyang papatayin din siya sa paraang pinatay si Bonifacio. Kaya binunot niya ang kanyang baril at matapang na dinepensahan ang sarili. Umatake na ang mga sundalo sa nag-iisang general, subalit bigla na lang nag-iba ang ihip ng labanan. Dumating ang mga tauhan ni Luna at rumesmak sila sa mga sundalo. Nagbarilan ang magkabilang grupo. May 3 namatay sa grupo ng general at may mga natamaan din mula sa mga umatake kay Luna. Sa huli, nagawang makatakas ng general sa kabanatuan ng buhay. Naging magulo ang mga sumunod na linggo at buwan. Matapos gumaling ni Luna mula sa kanyang mga sugat, pinuntahan niya si Aguinaldo at hinamon ito sa isang duelo dahil sa nangyari sa kabanatuan. Galit ang problema kasi kay Luna. Siya
masyadong mainitin ang ulo ni Luna. So, kilala yata siya na ano eh, hot-tempered masyado. Masyadong mababa ang ano niya eh, pasensya niya, no? Kaya pati siguro yung presidente natin eh, yes, hinamon eh. Agad namang itinanggi ni Aguinaldo na may partisipasyon siya sa ambush na nangyari kay Luna. Nakahawak na ang general sa kanyang baril. Sa inyo, ano ang tingin nyo doon? Kasi ano eh, pinadala siya ng sulat eh. Anyway, history na naman ito eh. So, ano lang, pag-usapan lang natin. Oo, ako sa tingin ko, ang ano dito, yung mga nasa paligid ni Aguinaldo, ano, kasi hindi naman din natin maiiwasan kasi ano, si General Luna kasi is kilalang ano eh, masyadong mainitin ang ulo, 'di ba? Siguro maraming gabinete na naasar sa kanya, yung mga nakapaligid kay Aguinaldo. Anong tingin niyo doon? May kinalaman ba si Aguinaldo doon? Ako hindi ko alam eh. Pwede yung sinabi ni Leo. Si Buen Camino, pwede rin. Para naka-away niya yata yun eh, no? Si Buen Camino. Oh, pwede rin gawa-gawa lang yung sulat. Kasi yung mga time na yun, hindi naman nila alam na kung fake ba or yung totoo yung pirma nung, di ba? Yung pirma nung pinadala sa kanya. Pwede rin. Pero hanggang ngayon hindi alam eh, no? Parang mga conspiracy theory lang naman yung ano, lumalabas na kasabot si Aguinaldo. Hanggang ngayon wala naman nagpatunay niyan. Eh. Oo, si Buen Camino, parang pabor siya nun sa ano eh, sa mga kano, yung mga nanditong kano. Kaya malaki galit ni ano dun eh, ni General Luna eh. Tingnan natin. At matapang na hinamon ng presidente. Subalit, dahil pinigilan Kaloko eh, no? Hinamon yung presidente. sila ng mga Ganun ka-warprex si Luna eh, no? Walang nangyaring duelo sa pagitan ng dalawa. Napilitang umalis si Luna at ang kanyang mga tauhan. Pero bago pa siya bumalik sa kanyang kampo, isinumpa ni Luna na kalaban na ang tingin niya kay Aguinaldo at sa lahat ng mga tagasunod nito. Isa sa mga unang ginawa ng general matapos nitong humiwalay sa grupo ni Aguinaldo ay ang paggawa ng guerrilla fortress sa mataas na bulubundukin ng Mountain Province para sa kanyang mga sundalo. Matagal na itong gustong gawin ni Luna at sa katunayan ay iprinisenta pa niya ito kay Aguinaldo pero hindi pumayag ang presidente dito. Kaya ngayong magkalaban na sila, itinuloy na niya ang matagal na niyang plano. Ginawa itong base of operations ni Luna para sa kanyang guerrilla warfare laban sa mga Amerikano at sa mga tao na rin ni Aguinaldo kung haharang ang mga ito sa kanyang daan. Ngayon ay 3 grupo na ang naglalaban-laban. Ang mga Amerikano, ang grupo ni Aguinaldo at ang grupo ni General Luna. Ilang buwan ding nagpalitan ng atake ang 3 grupo. Pero ang tapang niya, no? Lumaban siya sa gobyerno, lumaban din siya sa mga Amerikano. Ganun siya, no? Kumbaga, naging breakaway group na siya ng ano, no? Armed Forces of the Philippines.
Pero di nagtagal, humina na ang grupo ni Aguinaldo. Maliit na lang ang puwersa ang hinawakan niya dahil maraming mga sundalo ang pumanig kay Luna. Pagdating ng December 1899, dahil unti-unti nang natatalo ang kanyang panig, tumakbo na si Aguinaldo mula sa puwersa ng mga Amerikano. Binalak niyang magpunta sa Isabela upang bumuo ng isang guerrilla force doon. Pero dahil hinahabol na siya ng mga Amerikano, inatasan niya ang kanyang kanang kamay at isa sa kanyang pinagkakatiwalaang general na pigilan ang mga Amerikanong sundalo na dumaan sa Tirad Pass habang umaatras siya papuntang norte. Si ano yun? Si Del Pilar yata yun, di ba? Sa Tirad Pass. Diyan yata siya namatay. Si Del Pilar. Alam ko si Del Pilar yun nandyan sa Tirad Pass eh. Kilala nyo na siguro kung sino ang tinutukoy ko. Walang iba kundi ang binatang general na si General Gregorio Del Pilar. Diba? Kasama ang mahigit kumulang 60 yan lang naman yung naging loyal sa kanya eh. Filipino soldiers. Nakahanda na si General Goyo na gampanan ang kanyang parte sa pagtakas ni Aguinaldo. Papaalis na sana si Aguinaldo nang natigilan siya sa sinabi ng isang sundalo. Iminungkahi nito na mas maiging tumakbo sila papunta sa guerrilla fortress ni General Luna sa Mountain Province. Buo na ito at marami ng gwardya kaya hindi na kailangan pang bumuo ng panibagong grupo ni Aguinaldo. Hindi ito magiging madali. Posible silang paputukan ng general kapag nakita sila doon. Gayunpaman, wala nang ibang magawa ang presidente. Ang fortress ni Luna ang magbibigay sa kanila ng pinakamalaking tsansa na ipagpatuloy pa ang labanan. Matapos ang paghahanda, nagpunta si Aguinaldo, si General Del Pilar at ang kanilang mga sundalo sa kampo ni General Luna. Nang makita sila ng general na umaakyat, nagulat ito at bigla nitong binunot ang kanyang baril. Noong una ay inakala niyang sinusugod siya nila Aguinaldo. Pero nang hindi nagpaputok ang presidente, ibinaba din ni Luna ang kanyang armas. Nag-usap si Luna at Aguinaldo. Noong una ay hindi pumayag si Luna na papasukin si Aguinaldo at Del Pilar sa kanyang kampo. Nag-eskandalo ang general at muntik na nitong barilin ang presidente. Kumalma lamang siya nang mapagtanto niya na ang mga Amerikano ang tunay nilang kalaban at lalakas ang kanilang puwersa kung magsasanib silang muli. Sa huli, nagkamay si Luna at Aguinaldo at pinapasok ng general ang grupo ng presidente sa kanyang kampo. Kinaumagahan, nakarating na ang mga Amerikano sa Mountain Province at dahan-dahan na nila itong inaakyat para sugurin sina Luna, Aguinaldo at Del Pilar. Pero nakahanda na ang tatlong pinuno at sa pagtutulungan ng kanilang mga puwersa, nilabanan nila ang mga umaabanteng Amerikano. Nagpalitan ng putok ang dalawang grupo. Kampante lang sina Luna sa kanilang pwesto sa fortress habang naghihirap ang mga Amerikanong akyatin ito. Maya-maya pa ay tinamaan na si... Teka. Mukhang malayo na ang kwento natin. Oo nga. Siguro mas maiging bumalik na tayo sa realidad. Hindi na sikreto para sa atin ang alitan ni Emilio Aguinaldo at General Luna na natapos sa Loko ito nagkukwento na to. Kamatay ng pinakamatapang na general sa panahon Alam ng ko Filipino. Diyan na siya namatay eh. Di ba? Diyan na siya namatay eh. Doon sa doon sa paglabas niya doon sa kampo. Hindi ko nga alam kung saan nakuha nito. Istorya na yan. American. Galing na. Paniwala nyo rin ako ah. Hey, Labs! Maraming salamat, Labs. War. Naging malaking sugat ito sa ating puwersa at isa sa mga Ayun, meron na akong member ulit, si Adventure Labs. Salamat, Labs. rason kung bakit natalo tayo ng mga Amerikano. Ang kwento sa itaas ay isa lamang sa mga posibleng mangyari kung hindi namatay ng maaga si General Luna. Ito ang yung kanina, possible lang yun kung hindi namatay si General. Pero alam ko kasi doon na namatay yun doon sa paglabas niya. Pero yung kay Gregorio Del Pilar, alam ko may conspiracy theory din na
May kagagawan din nun si Aguinaldo. Totoo ba yun? Hindi ko alam eh. Tulog kasi ako nung tinuturo yung history na yan. Antok-antok ako nung tinuturo ni Ma'am. Yun no, salamat Labs. May member na akong bago. Kagabi si Kuis eh. Siya na rin naging general ano, si Gregorio. Pero ang alam ko, conspiracy theories. Siya rin na nagpatumba dyan eh. No? Si Aguinaldo rin. Ewan ko kung totoo nga yun. So yun, medyo bumalik naman tayo sa history. Nung itinuro yan nasa kantin yata ako or napikit ako. Nung itinuro sa ng aking mga guro. Siguro nasa kantin ako nung bumibili ako ng trigo. Trigo? Trigo? Hindi ko inabot ang Nutriban ha. Trigo na ako ha. Yung Nutriban dyan, mami na, yung mga Nutriban. Mga panahon pa ni Marcos, Nutriban. So, hanggang doon na lang. Shoutout. Wait, maraming salamat sa ating bagong member na si Adventure Labs. Maraming salamat sa pa-member. Shoutout sa Green Team, Green Minded Team. Hanggang doon na lang. Maraming salamat. Bye-bye.